bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. Yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po na lalabas, ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the significant or yung key takeaways po doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable, at saka yung mga gathered po na evidence, ang lalamanin po ng ating highlights. Kailangan po ng due process, sir, kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand, okay? So, si Senator Bato, tinatanong niya yun, dun sa audit highlights, dun makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully move that we subpoena itong binabanggit ng ating guest from COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately i-furnish ng copy itong Blue Ribbon committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents as soon as they are submitted to COA. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mo 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made the motion, Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And duly seconded, Mr. Chair. Tapusin muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Coa Ang tinatanong napakasimple lang, paano nyong inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga compliance Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari?
Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9180. Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot? natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman. kasi nga kung... To subpoena, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said if that will help us, okay. Any second? Yeah, it was already seconded, Mr. Oh, there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the questioning. Mr. Chair, sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, Very kasi wala, maiksi. hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Senator Tulfo. Senator Tulfo, maiksi lang. Maiksi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi sabi ng, Mr. Chair, sabi ng kuwa, Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya De La lang, ang Rosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong hindi. mga- Hindi ho, Marami naghihintay kayo- naman po last ako. na to, last. Tinatanong ko lang po yung last. sequence. And then Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw na muna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, Okay. Yeah, priority, can we find priority, out, Mr. priority. Chairman, Okay. the list of... Last question, then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Chair. Proceed, sir, proceed. Ma'am Kuwa, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para... Sir, for Makapagpel ka. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to CUA Annual Audit Report 2023, 2023 ito, it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete on the report on publicized government programs, projects, and activities and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng CUA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. So, meaning, wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi 5.716 billion pesos na projects. Sabi, maraming deficiencies. Tapos, Po yung wala total- nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So, wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. That's your mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors Yeah, po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga finailan po para po dyan. Salamat, Opo, ma'am. thank you Thank po, you Your very much. Mr. Chair, I'm done. Thank you, Maraming salamat. Senator Risa. Your turn. Salamat po, Mr. Chair. So, Ms. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po, tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So, ilan po yung
Mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Okay. Sa DPWH po, Mr. Chair. Just a point Yes, of information. minority. Point of information para sa inyo, no? I'll transfer to the DBCC. Yung binanggit niya, nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman, eh. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Frebel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung kumpanya. Puro smuggled ng kumpanya, ang mga sasakyan nito, ah. Undeclared Mercedes-Benz, Porsche Boxster, kung ano-ano, 2022. Pero 2024, yung dalawang Bugatti. For the info. Salamat po, Minority Leader, May Mr. Bugatti Chair. ka, no? May Bugatti? Wala po. Wala po. So, Mr. Chair, it would seem based dun sa information ni Minority Leader, may iba pa pong offenses, possible offenses na mapasok po sa findings natin dito sa inyong committee report po. Magtanong naman po ako sa DPWH, Mr. Chair, sa kung sino ang sasagot para sa department. Ang department po ba at sa tingin nyo yung bagong secretary, susuporta po sa isang one-strike policy sa mga contractors? Ibig sabihin, one-strike ban, zero tolerance policy. Ibig sabihin, tanggal ka agad ang contractor na napatunayang palpak, pabaya o tiwali. Kasi hanggang ngayon, dun sa 15 na contractor na pinangalanan ni Presidente, hanggang ngayon, wala sa kanila, zero ang nasa blacklist. So, sino pong DPWH. sasagot, Mr. Chair? DPWH, is there a policy who's going to answer? Yusek Cabral. Yes, ma'am. Mabuti kayo po yung sasagot dahil madalas din po kayong nababanggit nitong mga araw na ito. One strike policy po, zero tolerance policy. Susuportahan po ba ng department at pati ng bagong secretary? Sa palagay ko po, susuportahan po yung one-strike policy. Considering yung mga events po na nangyari ngayon. So, ibig pong sabihin, yung 15 contractor na pinangalanan ni Presidente, posibleng pumasok sa blacklist these days? Yes, Your Honor, Mr. Chair, possible po. Depende po sa results ng mga fraud audit o kaya ng mga check po ng internal audit ng department or mga QAU report po, posible po. At ano pong time frame din nung fraud at saka internal audits po na iyon para matukoy kung mayroon sa 15 na papasok sa blacklist ng department? Hindi ko po alam yung instruction ni former Secretary Bonoan, pero alam ko po nagpaikot na po siya ng mga quality assurance unit sa lahat po ng mga regional offices. Yung fraud audit po ay kinokonduct ng Commission on Audit. So sabi po nila, isang buwan. Isang buwan po Kanina ang po. fraud audit at internal audit. Yung internal audit po, sa amin po yun. Sa inyo naman, Meron sa pong, department. internal audit sa amin na under ng Office of the Secretary. So, So pwede namin itanong sa bagong secretary, ganong Opo. katagal yung Yes internal po. audit? Yes Yun naman po. pong quality assurance Assurance unit na trabaho, kailan po matatapos iyon? alam ko, sa pagkakaalam ko po, kasi under ng technical services yun, ay meron na pong dineploy yung undersecretary namin for technical services na mga quality assurance units sa mga regional offices. Yes, Hindi nabanggit nyo po. Anong time frame po Hindi nila? ko lang po alam kung ano po yung timetable nila, but alam ko po na parang last week or a week before, parang 50 teams na yata po, but I'm not so sure ang pinaikot. Composed po ng representative ng Bureau of Construction, Bureau of Quality and Bureau of Research and Standards, saka BQS, Quality and Safety. Ifa-follow up po namin kayo Yes. kung kailan hanggat maaga dapat matatapos yon. And Yes, Your Honor, Madam Chair. salamat, Yusek Cabral. And Mr. Chair, dahil napag-uusapan na rin kahit kanina yung audit, itanong ko po kay Director Tracy Ann ng COA. Well, hindi. Sa DPWH pa rin, Yusek Cabral. Pero kaugnay po ng audit na pag-uusapan kanina. Ano namang uri ng warranty ang meron sa mga proyekting ito? Ibig sabihin, kapag po nasira yung isang flood control project, pwede po bang paayos sa kanila at patapusin at no cost to government? Your Honor, sasagutin ko po yan sa pagkakaalam ko.